Magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa mga new faces. Si Angel, welcome. Si Teresa. Si Nanay, new faces din. Bagong taon eh. Para lang kayong 79. Okay. Basahin po muna natin ang ating mga talata at ipag-iwanag ko kung anong kinalaman nito ngayon sa event natin yan. Joel 2:13 sa lumang tipan nito. Sabi po dyan, magsisi kayo ng buong puso at ng tao lamang sa pamagitan ng pagpupunit ng pakitang tao lamang sa pamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na iyong Diyos dahil mabagin siya at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Tayo ay nalalaman. Kaya salamat sa pagkakataon nito. Kami po inyong gabayan. Dahil po namin, Panginoon, sa muli kami po inyong turuan. Buksan niyo po ang puso't isipan na itindihan namin, Panginoon, mga salita. Kayo po mapapurihan sa Panginoon Jesus. Amen. Sino dito yung dating Catholic? Maten ka na Catholic din. Maten. Ayun, mga Catholic. Ay, Catholic din rin, di ba? Ako nabugtay sa Catholic, pinikwento ko ako. So, ngayon, this week, merong celebration na naganap kung natatandaan nyo. Ayun, sabi nga ni Kennedy, yung Ash Wednesday. So, maganda na magkaroon tayo ng kaalaman. Ako, hindi tayo nagpa-practice kasi kaya parang baliwala lang sa atin. Pero maganda na meron tayong background para at least mabigyan natin ng halaga yung paano pinangahalaga ng iba. So ang aking pag-aaral ngayon ay sa punto de vista ng Catholic, Methodist at Baptist na nagse-celebrate ito. Sa atin kasi na born again, hindi. Pero sa mga ibang evangelical, nagpa-practice ito. Though hindi talaga yung saktong yung antanda. Ay meron dito na crucifix. So ang aking talata ngayon ay tungkol dito talaga doon sa pag-aayuno or yung preparation, yung Ash Wednesday. At bakit may Ash Wednesday? At bakit nasa Wednesday siya? Ito kasi, mamaya maintindihan natin na merong 40 days simula ng Ash Wednesday papunta doon sa pagkapako ng Jesus mo. Tama? Di ba? In 40 days yan. Pero kung totoong bibilangin siya ay 46, hindi nila isinama yung linggo, yung 6 na linggo. So, meron kasi yung bibin. So, maganda naman yung kaalaman tayo. Para saan yun? Para at least, pag nakita natin sila na mapapaalalahanan tayo kung anong ginagawa nila at bilang Kristiyano, na dapat mas mahalaga sa atin din yun. Na doon hindi tayo gumagawa nun, pero yung in spirit, we do it. So, sa akin, okay lang kung maka-attend kayo at maka-experience kayo kung paano yung ginagawa ng ginaganap, di ba? Ang iba naman kasi parang pinagmamayabang ka ba na parang alamihan pa ng cross na ang malaking kasalanan ang buo ng kasi kuya dito parang aesthetic na lang sa kanila, di ba? Parang masabi yes, Catholic ako. Pero balikan natin yung either Catholic o Methodist. Importante yung Espiritu. Napakahalaga na pag nakita natin yan, paalala sa ginawa ni Cristo. So, ang aking topic ngayon is about Ash Wednesday. Ayan, no? Ganyan ang pangalan. So, ano ang kaibahan nito ng nagpapakita na nag-ayuno ka in lantad at dun sa parang sikreto na binanggit ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, kung magpapasting ka, maghugas ka naman ng maglinis ka, di ba? So, paano natin ipagsamahin yon? At
gaya ng binasa natin sa Joel kanina, ang sabi na kapag nag-ayuno tayo, ay yung pagsisisi, pagpupunit ng puso, sabi hindi yung pagpupunit ng damit. Tama. So, maganda i-integrate natin yun. Merong tension sa pamagitan ng pag-blow ng trumpet, kasi dito, in-announce ni Joel na mag-blow ng trumpet, ipunin yung mga tao para as congregation na magsisi. Hindi natin madalas ginagawa yun as a group. Ang isang idea doon, isang theology na meron doon, ay dahil tayo ay isang katawan. Once na nagkasalang isa sa atin, dami tayo. Dami tayo dahil sa isang katawan niya. Hindi yung malinis ka, tapos yung isa hindi. Tinitingnan ng Panginoon din tayo as a whole. Kaya maging maingat din tayo bawat isa, dahil pag nagkasala ka, apektado tayo lahat. So yun yung idea ng pagtatawag. Kung napansin nyo, nung si Achan ba yun, yung nakaw? Tama yan doon, Israel, tama? Na hindi sila nanalo sa AI. AI ba yun? Noon pa, may AI na eh. Talo sila dahil, maliit lang yun, dahil mayroong isang kasala. So yun yung idea doon. So, sinabi na ni Jesus, sabi dyan, when you pass, wash your face. So, sinasabi ba dyan na we are disobeying? Ito ay punto de vista ng mga nag-celebrate ng gumagawa ng Ash Wednesday. Or is there a deeper meaning na hindi natin nakikita? So, merong contradiction, Ang sabi ni Jesus, pag nag-pass ka daw, ay maghilamos ka at mag-ayos ng buhok. Huwag kang tumulad sa mga hypocrites. Hypocrites ay sila yung mga actors ng dating panahon nila na naglagay ng maskara. So, para, yun ang tawag na hypocrites, mga actors. So, ang ginagawa natin ay naglalagay ng itim na krus sa noo, yung sinasabi ng mga nagaganap. So, visible na visible. Ang tanong, ay pasaway ba tayo na hindi tayo, na ito'y tumutukoy dun sa mga Baptist na nagse-celebrate ng Ash Wednesday. Ewan ko sa sa Dutch. May Ash Wednesday ba? Catholic, di ba? Catholic. O Catholic. Si Chris, di ba? Catholic. Nagse-celebrate, noong nakaraan meron silang ganang ayun. So usually sa bandang Europe, ginagawa ito. Mga Anglicans, mga lumang Christians, ginagawa ito. Ngayon, ina-adapt na rin. Meron kami tinatawag na Lenten, yung ano tawag nito? Yung Semana Seven Sayings, Semana Santa, meron kami nun. Pero hindi kasama yung Ash Wednesday, kung saan preparation. Dapat siguro mas maganda na kasama yun, yung spirit, na si-celebrate din. Para actually preparation yon towards the Holy Week. So yun yung idea talaga ng Catholic. So maganda na meron kang idea para hindi yung parang nakikilungkot na lang tayo, pero hindi natin alam yung behind. Parang yung mga iba Catholic, hindi natin alam din, di ba? So, at least tayo, magkaroon ng idea. So, not a contradiction, sabi, kundi ito ay pagbabalanse. Hindi ito kinukontra ng simbahan ni Jesus. Tinitingnan natin yung big picture na may dalawang uri ng fasting. Meron tinatawag na corporate fasting or public. Madalas ito ginagawa sa Old Testament. Kahit na yung mga Hudyo, meron din sila tinatawag nilang Yom Kippur. Yung day of... Basta yung time ni Jesus, meron silang yung Yom Kippur na isang araw na celebration para mag-fast. Ang Arabia, di ba meron din isang araw na magpa-fast sila. Ang problema sa atin, masyado tayong spiritual, hindi natin ginagawa ito. Kaya parang binabaliwala rin na ito. Mas maganda na mabigyan din natin ng paggalang. Kung gawin mo na ito, alam mo yung spirito nun. At least, kung gagawin mo ito, hindi pa-show, hindi
pakitang tao lang, kundi merong deeper meaning. So may corporate at merong private discipline. May privado at merong pampubliko. Ito ay hindi, ang public ay dahil merong kabuuan tayo as a body of Christ. Merong personal lang sa sarili natin personal. So ang Ash Wednesday daw ay is a bridge between the two. Ang Ash Wednesday, yun yung isang idea behind sa Ash Wednesday. Ito kasi ay sa Joel na binasa na natin kanina, no, na pinatawag doon na ang utos ng Panginoon, call an assembly. Itunin ng mga matatanda, mga bata, pati mga sanggol. Kita niyo na, pati sanggol. So, ibig sabihin, it's not about individual sin. Once na ang isang community ay may kasalanan, damay lahat yan, kahit sanggol. Meron niyang parusa na inalatag sa as community. Ito nga ang ginawa natin yung blood control, it's a community sin. Kasi sila yung, tayo, hindi lang kanila yan, kasalanan. Kasalanan natin yan dahil may nagpabaya tayo. As a Filipino, part tayo ng kasalanan na yun. Dapat meron tayong public mourning. Lahat, kung sino-sino lang natin, basta meron tayong ipakong isang tao, parang okay na hindi. Kasalanan natin, tayong bumoto ng mga yan, kahit yung mga nagkakagulo sa Senado, sino ba ang may kasalanan yan? Tayo, kasi may decision na natin na kung sino yung boboto natin, doon lahat tayo. Hindi yung, hindi nanalo bahala sila. Hindi. Isang tayo, ang tawag doon, isang Filipino community. So, iba pa rin yung Christian community. So, wala pa rin nagtatawag na doon mag-ayuno sa mga kasalanan as community. Wala. So yun yung isang problema. Napupunta tayo sa EDSA para manisi. Tapos pabagsakin at yung kung sino may kasalanan. Pero wala talagang na mag-gather tayo. Ang Diyos pa nagsabi sa kanila, ipunin. So ito isang public fasting, parang day of atonement, a day of atonement. So yun yung tawag sa kanila, sa mga Hudyo. Hindi ito solo flight lang. Ito ay buong community ang maharap sa Diyos. We admit our souls together. Paano may ganon? Parang damay-damay tayo. Parang kilala si Jonas, di ba? Nung mangarap si Jonas, wala pang wala pa si Kristo. Pinadala si Jonas, hindi doon sa mga Hudyo. Doon sa, siya ng Spain yata, siya ng Nineveh. Yan yung may Spain ngayon. Kita mo naman na Kristiyano silang Alam nyo, nung marinig ng hari, yung preaching ni Jonah, pa siya, parang ayaw, parang gusto pa siya. Pero dahil pinilit ng Diyos, na kahit na gumamit na ng malaking isda ang Diyos para lang maihatid doon, nung marinig nung hari, nagsisi. Lahat pinatawag. Lahat nag-ayuno. Lahat naglagay ng abusado. Lahat nagsuot ng sako. Meron tinatawag ng mga. Yun, hindi pa hindi pa mananampalataya lahat. Wala pa nga Kasi isang Hudyo, wala pa si Kristo na. Pinadala si Jonas. Meron ng tinatawag na public confession, public admission ng kasalanan. So, kailangan doon isang hari talaga para i-declare niya, sige, mag-fasting tayo. Sa atin, wala. Kahit na sa kongregasyon ng mga Christians, wala yung idea na parang paghingi ng tawad sa Diyos as fasting. Parang payabangan pa tayo. Mas okay kami, magaling kami, wala kang kasalanan. So, yun isa sa hindi ko nakikita ko parang hindi maganda. Parang mas lalo mga Baptist, mas kami, mas magaling kami sa theology. Yung mga ganun. So, kailan kaya darating yung mga ganong idea? Pero sa Biblia, sinasabi yun, madalas banggitin na meron tinatawag na group confession. So ito
isa sa ginagawa, ang Ash Wednesday ay sana ma-realize din ng mga Catholic na ito yun, ng kasalanan ay damay-damay. Kahit private ay nakaka-apekto sa buong body ni Cristo. Ang Ash Wednesday ay parang general assembly ng mga sinners. So yung pagpapaalaala, hindi ito pasikaran na ikikita mo nandun, hindi nila binubura. Hindi ko lang alam kung maghapon o pagkagabi o alisin na. Hindi ba? Hindi pa rin po. Ah? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Hanggang sa matulog? Hindi ko po niya kasi may nakita po ako yung umaga po. Nandun pa rin? Tapos pagdating po ng hapon, nandun pa rin po yung Galing nga. Parang pawisan. Nawawala yan tayo pag naliligo. Pag naliligo. Okay. So, ay ikaw, di ba nagaganyan ka dati? Oo, ito mo na di ang puti-puti mo lalo. Dahil itin yun. Nagtadalantad, parang nagsisigawan. Talagang, ito, ganun lang, parang ganyan lang. Ay, mamadali na ba sa dami ng ano? Pare lang talaga o walang, mga assistant. Daily lister. Pwedeng, stampad na lang. Ganun na. Kasi nakapila, naka-line up, nakapipila. Pipila. Ang dami lang. Pero anong pakiramdam? Nung kapag pumila ka tapos na gano'n ka, anong pakiramdam mo? Ano, parang tinatawag ko sa mga. Pero nag-confess ka rin. Hindi ka natawad. Walang gano'n yung public confession. So maganda na, maganda siya actually. Hindi ko naranasan yun. Siguro ang laki siguro yung gagawin sa akin. Hindi alam ng pare kung ang sabay mo. Parang yung sa parang airbender, airbender, no? Laki. Hindi po, pag napupunta. So, hindi ako pwede kasi mahihirapan yung pare kung saan. Dito siya, laki. Magkamali. So, dapat pagkakalbo ka, hindi ka yuyuko. Dapat ganun ka para dito, sigurado. Pero, joking aside, maganda siyang practice. Kasi pag ala-ala, so makikita natin kung ano yung malalim na malalim na kasagutan na kahulugan nito. Ito siya, assess the visible sign and invisible reality. Ito yung parang pagpapakita ng hindi nakikita na realidad sa isang tao, sa isang komunidad. So, sa Biblia, ang abo ay isang sign ng mortality at repentance. From as you came, na doon ka rin mapupunta. So, ang sinasabi dyan, ito'y pagpapaalala na galing tayo sa abo. Pagpapakumbaba. So, yun yung reminder sa atin na sana, imbis na pagmamalaki na meron pang cross dito, ito ay dapat pagpapakumbaba. Ako ay galing sa alabo at doon din ang punta ko pagdating ng araw. So, I repent in dust and in ashes. Yan yung sa Job 22:6 kung saan nagpakumbaba si Job nung dumana siya ng daming hirap. Si Esther, bago siya koronahan, ay sabi diyan, tinanggal ang korona niya at naglagay ng abo sa ulo habang nagdadasal para sa bayan niya. Yun isang pakikisa sa bayan na kung saan noon ay inaapi at tinutulsa. Dinaan niya sa prayer and fasting, paglalagay ng abo sa ulo. Noon, walang cross, wala pang Christian Basta ang noon, naglalagay lang ng abo. Sign ng pagpapakumbaba at paglasusot ng sa. Sa Daniel, nagsaklot at ashes si Daniel habang nag-intercede para sa kasalanan ng Israel. Ganun kalalim yung simbolo ng ashes at saka saklot. No? Para hingi ng kapatawaran. Ang abo ay tanda ng humility, hindi vanity. Hindi siya aesthetic, hindi siya pagmamalaki. Dumaan ako sa church. Bendisyon na ako, hindi na ako madidisgrasya. Diba minsan parang ginagawang agihan ng tao doon? Anting-anting, tama, diba? Yung, save na ako.
nahawakan na ako ni Father. Diba? Na ganyan na ako. Huwag kang makipaguntog ang ulo na papakat sa iba. Hindi pwede rin gayahin mo lang basta maglagay ka lang. So parang walang visa. Diba? So parang ginagawa talagang anting-anting. Wala naman talagang requirements kung sino maglagay, di ba? Pwede ka actually maglagay. Pero parang hindi siya valid, di ba? Ang pakiramdam mo, valid lang yun kung merong authorized na maglagay. Di ba? Parang ginagawa natin yun sa pag-baptism, o kaya sa communion. Parang sinasabi natin, parang hindi valid kapag walang authorized. Para sa akin, merong may ano doon. Pwede actually gawin mo yon pero hindi na lang natin pinapractice. Pero maganda para bilang Catholic kung sakaling maka-attend kayo kung gusto nyo. Ako minsan gusto ko rin umattend naka-experience pero hindi ako naka-experience ng ganun. Kasi minsan tatayo, uupo, luluhod. So magandang sign ng ano, sa atin din natin. Okay, ito isang warning pa, no? Ayon sa Matthew, nakita mo dyan, no? Parang kita mo naman yung mata niya, ang piling niya. Parang nagkaano siya, na nangungumpisa tapos merong ito yung ano, no? Ang kalaban dito, actually, ay yung tinatawag ng hypocrisy mula sa Greek na actor. Ibig sabihin niya, actor pala ng hypocrisy. Ang hypocrisy ay nagpapapansin. Ginagawa ang religious act para palampakan ng tao. So, yun yung hindi maganda. Ang Ash Wednesday, attendee ay umaamin, ginagawa ang act para humingi ng tawad sa Diyos. Hindi niya sinasabi, look at me, I'm holy. Ako ay nalinis na. No? Hindi naglilinis ang ash. Hindi. Ito ay pagpapakumbaba. So, look at me, I'm dust. Actually, ang Ash Wednesday, dapat sign ng pagpapakumbaba. Hindi yung pagyayabang. So, opposite minsan ang nangyayari, di ba? Kapag hindi mo naintindihan talaga, ayun, di ba? Parang pagmamayabang. So, maganda na rin pag may nakita tayong tao, hindi siyang tingnan natin, tayo na lang sa ating sarili. Na katulad niya, ako ay gano'n. Yung naintindihan natin yung malalim na hulugan ng ginagawa niya na maging aral sa atin. So, huwag natin silang ang tawag doon, husgahan. Dahil hindi na nila alam. Kung alam nila, hindi nila gagawin. So, sabi nga dyan, ito pa, no? Sa Ash Wednesday, ito ay 40 days. Pagkat simula ng secret piety, ibig sabihin, para pala sa kanila, ang Ash Wednesday ay umpisa pa lang ng pagpapakita publicly, pero sa 40 days na yan, ay dapat makita yung pagpapakumbaba hanggang doon sa Holy Week. So yun pala yun. Yun pala yung ano na yun. Ang pinaka-plano na naka-design dun sa mga event na yun. At dapat mangyari ay yung kalabanin sa sarili yung tatlong bagay na P. Possession, pride, tsaka pleasure. Possession, pride, at pleasure. Yun yung actually malalim na hulugan na magbibigay dapat ng pagkakaintindi sa sarili. Nilalabanan natin yung pagiging sakim, yung pagiging matataas yung paingitan, at yung hilig. Yung gusto natin. Yan lang nagpupush sa mga tao na wala pa lalo kang Kristo. So, ito dapat sa atin to Hindi sa kanila Dapat tayo nagpa-practice nito. So, ito yung meaning ng 40 days. Kung bakit 40 days, ayan siya. So, galing ng AI, nagagawan niya ng gagawan niya ng illustrations. So, kung bakit 40 days, una, ito,
si Noe ay 40 days at gabi ang ulan sa paglilinis ng mundo. Yan, no? Tapos, si Moses sa bundok ay 40 days and 40 nights na paghahanda ng kautusan. Ito yung after na yata ng magkasala yung nagtayo sila ng at this Elijah ay 40 days din na nag-fasting na papunta sa bundok ng Diyos. Sinubok din siya doon nung si Isabel. Basta merong reyna doon na hinahanting siya. At ang Israel ay 40 years na naglakbay sa ilang. At ito ba, no? Kaya very, significant yung tinatawag na 40 days. Si Jesus mismo ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Si Jesus ngayon, nag-ayuno pa. Dahil nasa katawang tao siya. So merong challenge sa kanya, di ba? Gumawa ng tinapay. Magpatihulog siya. Tapos, sabi nagtitem sa kanya, magiging sayo ang lahat. Tatlo yun. So, pride, pleasure, at yung possession. Yun din yung tatlo na yun, yung challenge sa kanya. So, sa atin, mas lalong dapat meron tayong ganun. Si Jesus na ay ginamitan ng Satan ba tawag? Satan ito. Ginamitan din si Jesus ng puro biblical yan. Puro Bible ang ginamit ng nag-tell sa kanya. Pero Bible din ang sinagot. So yun, kayamanan, kasiyahan, at karangalan. Yung tinatawag na unholy trinity. So dapat, natin to, maganda na mag-remind sa atin. Ayun yan, nabanggit ko na kanina na bakit 46. Kasi nga, hindi kasama yung 6 na libro. Hindi binilang. Parang maliliit na Pasko pala to. So ngayon alam ko na ang Ash Wednesday pala ay preparation towards Holy Week. Preparation ng mga tao na gustong i-celebrate yung Holy Week. So, bilisan na natin So, yan yung mga nabanggit natin kanina. Pleasure, ang pangkontra ay fasting, ang last of the eyes, possession, ang giving, yung pagbibigay, at ang pride ay prayer. Ang kontra. So, magandang lagi natin inaalala ito bago Semana Santa. Yun yung preparation. So, ang public door at ang private room, ang Ash Wednesday, ay kung saan nakabase kanina doon sa kay Joel. At yung Matthew naman ay yung 40 days na private, mas mahaba, private na ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. So we entered the season together corporately, but we walk the 40 days personally. So dapat pala, hindi nagtatapos doon, nawala na yung asa noo, kundi continuous secretly ng pakikipag-ugnayan at paghingi at humingi ng tulong sa Panginoon. Isang kahulugan dyan, kung naalala, kung meron kayong natatanda na tinatawag ng memento mori, ano ka lang, you're just a mortal man, mortal human. Ang sinasabi, remember that you are dust, and to dust you shall return. Palagi ito na tao lang tayo. Mayaman, mahirap, sikat o simple, lahat tayo ay magiging abo. So magiging abo tayo. Okay pala yung cremation, Kasi doon di mo pala talaga tayo pupunta. Magiging abo pala talaga tayo. So, sa harap ng kamatayan ng Diyos, walang VIP. Equal lahat. Nagiging abo tayo. So, ito yung isang paalala na counter mark na ginagawa ng karamihan. In the world obsessed with filters and looking perfect, wearing dirt on your face is an act of truth. So sinasabi mo sa mundo, I am not perfect.
pag merong kang cross sa noo, sinasabi mo na hindi ka holy, hindi ka perfect. Pero ang iba, di ba, kabaligtaran, parang ano na siya, parang dahil meron siyang ganon, parang holy na siya dahil nahawakan siya ni Father, di ba, na nabibisyonan. So kabaligtaran pala, ito yung pagpapakita na I am broken, I need God. So yun pala dapat. It's a counter-cultural declaration, hindi ito pagmamalaki, kundi pagpapakumbaba. Ang hirap ano? Ang hirap maglagay, tapos sasabihin mo na nagpapakumbaba ka. Parang nagkasalungat di ba? Kasi ngayon, pag naglagay ka, parang nagyakabang ka. Parang magpinapakita na nagsisya ko. Ito nga may tanda nga ako eh. Parang mahirap gawin, no? Parang mahirap gawin. So, hindi ko lang alam kung ano itsura kung ako ay maglalagay na ganyan. Parang hindi ko maano sa sarili ko, na hindi ko mapansin, masabi sa sarili ko na nagpapakumbaba ko. Gayong lantad na lantad sa mga tao. Mas maganda kung lahat kayo sabay-sabay. So okay lang sa kanila. Pero pagka nag-iisa ka na lang, parang ano ka na eh, di ba? Parang, oy, mas balag itong isa na ito, iwasan ka dahil ikaw yun. So, iyon. Ang sabi nga ni Jesus, don't wipe it off, give it out. Magkasalungat, ano? Pwede bang kung ito yung tanong, pwede bang hugasan ang ganda ng buhok? Yes. Pwede pala. Ang iba, hanggang sa matulog nung napunta sa ulan yung buhok. Dapat, bang i-display buong araw, personal choice mo yun. Ang mahalaga ay rending of the heart. Yung pagpupunit ng puso, yung pala yung napaka-importante. Start public ash but endure privately. So yun pala dapat. So yun pala dapat ang ginagawa ng mga Catholic, Baptist at mga Methodist na gumagawa nito. So dapat pala ganun. So bilang panghuli, ang totoo talagang hamon sa atin ay yung maging ma-reconcile tayo sa Panginoon. Hindi ko sinasabing na mag-assurance din tayo. Mas mahalaga pa rin yung totoong espiritu ito. Kung madidistract ka dahil merong kagganyan, parang so mas magandang medyo dihin na rin. Pero hindi kita i-condemn kung sakaling magpaganon ka sa kapit. Nandun ka nakita ko. Hindi kita pagtatawanan. Mapaalalahanan ako na tayo ay tao. So, bilang panghuli, inuulit ko yung sabi ni Joel na rend your hearts, not your garments. So, i-play ko yung pinaka-summary. Meron akong ginawang summary. I-close ko lang muna para hanapin ko lang yung 2-minute video na ginawa ko din para lang na may ipakita. Tapos, okay ko ulit. Okay. May volume. Ay, wala tong ano, no? Volume. The audio nila. 2 minutes lang naman ito. Parang summary. So, dito siya nag-connect ulit.